Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Ang tila nga pinagwewelgahan na naman ng mga Ninoy fans na ito or mga pink lawan dahil nga sa holiday ngayon August 21 dahil magkakaroon na naman ito ng EDSA or tinatawag natin magrarally na naman ang mga pink lawan at tila may team pa nga sila. Dito nga natin makikita na hindi na sila makontento sa ginawa nila na pambabastos di umano sa mga kalendaryo ng bansang Pilipinas. Kung matatandaan natin ay tatatlo lamang sila na may special holiday tulad na lamang ni Rizal at pangatlo nga itong si Ninoy na ito na dapat naman talagang wala ito dahil wala naman ginawa kung di hindi ito tinatawag na isang bayani dahil pahirap ito sa taong bayan. Ngunit kung makikita natin ang mga bulag na pink lawan na ito ay tila magrarally pa di umano sa 21 August. Dito nga natin makikita na basta race day dito, ngunit magrarally pa sila. Pinapakita lang nila kung gaano nga sila kawalang utak. Tila utak ipis nga ito kung tawagin natin. Dapat nga dito ay tinatanggal ang kaarawan ni Ninoy sa kalendaryo at mapalitan na ito. Kung matatandaan natin, mas marami pa di umano presidente at bayani sa bansang Pilipinas. Ngunit hindi natin pinagdiriwang etong si Ninoy na ito ay tila ipagdiriwang na nga magrarally pa ang mga pink lawan. Sa kabilang banda ay tila binanatan nga si Vice President Sara Duterte dahil sa brigada at pagpapatanggal sa loob ng school ng mga decoration. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Nakasama na kahilera ng tatlo na yun. Sila po ang katangi-tangi na sineselebrate natin yung holiday sa buong Pilipinas. Ganun po kadakila itong tao na to. Nagngangalang Ninoy Aquino. Alam nyo, sa totoo lang, no? Nakakadiri man po. Pero naoberan, no? Yung mga sipsip na politiko na naglagay dyan na ginawang batas yan, yung Ninoy Aquino Day, hindi ba kayo kinikilabutan? Wala pong presidenteng matino ang umabot sa pamantayan nila. Presidente, mga dakilang tao. Ha? Wala pong matinong presidente na umabot sa pamantayan ni Ninoy sa kadakilaan. Si Rizal po tsaka si Bonifacio, sa totoo lang po, wala po tayong duda lahat. Pero 99%, siguro 1% lang po ang hindi nagdududa kay Ninoy. Kung talaga bang bayani, tanungin nga natin yung mga nagse-celebrate na yan, kung paano naging bayani yan. 99% kino-question yung bakit kami holiday. Talagang magagalit tong mga fans ni Leni Robredo kasi hindi pinayagan ng Malacanang. Ito po, galit na galit. Malacanang Palace denied the City of Nagas request to make the Jesse Robredo Day a special non-working holiday despite it being approved in previous years. Oh, paano hindi magagalit yung mga fans ni Leni Robredo? Sa Naga lang ayaw ng ah, ayaw na non-working holiday. Alam niyo po, special working holiday yung Jesse Robredo sa Naga City. Sa Naga lang yun, ha? Ayaw pong i-declare na non-working. Magagalit talaga yung mga putya, mas dakila pa yung asawa ko kaysa, di ba? Yung mga fans ni Lenny, galit na galit ngayon. Bakit daw diniklara? Hindi raw diniklara. Alam niyo po, tapusin muna natin yan. Sa mga nakalutang, nakanganga na mga fans ni Leni Robredo, ipapaalam ko lang po sa inyo, no? Yung sineselebrate lang po, talagang dapat mga bayani lang.
Kayo ba masabi nyo bayani ba yan si ano? Kami po nagse-celebrate kami sa Bulacan, 'no? Meron po kami Marcelo del Pilar Day, meron kaming Blas Ople Day, meron kaming wala nga kaming Gregorio del Pilar Day. Imagine ninyo, hindi namin ganun po ang Bulacan alam ko wala hindi sine-celebrate ng Bulacan yung Gregorio pero yung Marcelo del Pilar sine-celebrate namin sa Bulacan na holiday, walang pasok. Imaginin po ninyo si Gregorio del Pilar, oh. Bayani ng tirad pass, walang kumu-question sa pagiging bayani. Putya, si Lapu-Lapu kauna-unahang bayaning Pilipino. Di natin sineselebrate sa buong Pilipinas. Pero si Ninoy, Rizal, Bonifacio, Ninoy Aquino, kahit na anong isip ko talaga, bakit yan nisa-celebrate? Pasensya na yung mga fans. Hindi ko po maintindihan. Pag kayo kaya nyo nang ipaliwanag kung bakit kahilera ni Rizal at ni Bonifacio si Ninoy, yan, susuko na ako. Eh baka pati yung nagpanukala niyan, hindi niya maitatapat kay Rizal at Bonifacio. Eh dahil uto-uto kayo, mahilig kayong mang-uto ng presidente, yan ang nakita natin. Hanggang ngayon, merong Ninoy Aquino Day. Akala nyo ba masaya na sila? Na inihilera kay Rizal Bonifacio, ganun kadakila si Ninoy, hindi pa rin po sila masaya. Yan po ang mga taong walang kasiyahan. Thank you very much muna kay 999 at napasaya tayo ng kanyang 818 pala, ng kanyang $99 na pangkape. Thank you very much, 818. Hindi ko talaga titigilan yan. Taon-taon. Taon-taon po natin tuwing isa-celebrate natin yan at walang pasok. Taon-taon kong babanatan yan at sasabihin na kahilera ba ni Ninoy? Si Rizal at Bonifacio? Taon-taon ko kasi sila lang po ang tanging tatlong tao. Si Manuel Quezon hindi po sineselebrate ng buong Pilipinas. Manuel Quezon na yun, ha? Ama ng wikang pambansa at kung ano-ano pa. Sa Quezon City lang at sa Quezon sineselebrate si Manuel Quezon. Ramon Magsaysay, hindi rin po sineselebrate. Emilio Aguinaldo, kauna-unahang presidente ng Pilipinas, hindi rin sineselebrate ng buong Pilipinas. Si Emilio Aguinaldo po lumaban sa mga Espanyol, lumaban sa mga Kastila, lumaban din sa mga Amerikano. Hindi natin sineselebrate buong Pilipinas. Pero si Ninoy Aquino, nakatangi-tangi na ang naging tanging anong tawag diyan? Kaya po siya natin naging bayani ay dahil naging asawa siya ng Pangulo ng Pilipinas ay buong Pilipinas po ang selebrasyon. Kaisa-isa po yan, kaisa-isa. Tatlong bayani ng Pilipinas na sineselebrate. Marami pong bayani ang Pilipinas. Pero sineselebrate po sa buong kapuluan, mula Visayas, Mindanao, hanggang Luzon, Metro Manila. Tanging tatlo lang, Rizal, Bonifacio at si Ninoy Aquino. Ganun po kadakila ang Ninoy Aquino na yan. Kung hindi pa rin kayo magagalit, bahala kayo sa buhay. Hindi ba? Manggigigil talaga kayo. Okay. Grabe, di ba? Pero dapat masaya na sila, di ba? Hindi po. Sabi ko nga sa inyo, walang kasiyahan yung mga yan eh. Ano po ang panawagan nila ngayon? 40 years ng pagkamatay ni Ninoy, ito po ang panawagan ng mga to. Parada para sa hustisya. Anak ng pupa, magrarally pa rin dahil napatay si Marcos. Ay si Ninoy. People's Commemoration of Ninoy Aquino. Ito po ang pamagat ng kanilang parada. Anong kanilang hiningin? 40 taong walang hustisya. 40 taong walang hustisya. Putya, ginawa nyo ang bayani yan na hindi ka tanggap-tanggap eh. Wala pa rin hustisya si Pinoy. Si Ninoy. Okay. Si kanino pong kasalanan? Kay Bongbong Marcos kasi ikaw presidente ngayon. President Bongbong Marcos, kasalanan mo yan.
Inabutan ka ng 40 years ng kamatayan ni Ninoy, hindi mo nalutas kung bakit namatay si Ninoy. Isisisi nyo sa naabutan yung 40 years? Sisingilin nyo na naman si Marcos. Siningil nyo na yung tatay. Ngayon sisingilin nyo yung anak dahil wala pa rin katarungan si Ninoy. 40 years buhat nung pinatay. Talagang kahit hindi ka marunong magmura, mapapamura ka sa mga hayop na to eh. Diba? 40 years na namatay, sisingilin nyo naman ngayon. Magmamarcha po sila. Buti na lang, alam nyo, mga 3 lang siguro sasama sa kanilang motorcade. O, yung mga nag-aabang po, no? Yung mga gusto pong sumama, 7:30 po, ang assembly point ay sa Baclaran Church. 10 a.m. nasa Santo Domingo po at magpapamisa sila. Pag marami po tao, mag-e-ed sa people power na yung mga yan. Paalala ko lang sa mga Aquino, no? Sa mga fans po ni Ninoy. Kung hindi nyo po nakamit ang katarungan sa panahon ni Cory Aquino at sa panahon ng kanyang anak na si Noynoy, pwede po ba wag nyong hingin ng katarungan na ngayon? Kasi tapos na eh. May prescription po. Tapos na po lahat ng uri ng prescription. Maging masaya kayo na kahilera ni Rizal at kung ako magiging kung may magiging congressman o isa lang po batas na unahin ko. Yan lang. Tanggalin niyang Ninoy Aquino Day. At alam ko magdidiwang ang buong sambayanan. Ibalik sa mga tunay na may-ari. Hindi lang po yan Ninoy Aquino Airport. Lahat po ng ipinangalang kay Ninoy Aquino. Parks and Wildlife, Ninoy Aquino Stadium, Ninoy Aquino Avenue, Ninoy Aquino Tree, Ninoy Aquino Christmas Tree, Ninoy Aquino Pukinang. Okay. Nagse-celebrate po kayo kahit hindi nyo po alam dahil holiday po. Holiday po ang Ninoy Aquino Day. Ibig sabihin, for celebration. Pinupuwersa po tayo ng mga dilawan na i-celebrate yan taon-taon. Okay. Punta na po tayo rito sa DepEd Secretary. Ito po, Brigada Eskwela. Siguro iba sa inyo, bata pa may Brigada Eskwela. No? Sa totoo lang po, real talk tayo. Ang Brigada Eskwela po ay pinatupad sa Pilipinas 2003. So sino po ang Pangulo nun? 2003. Era pa ba? Dapat si Era pa. 1998 eh. Dapat si Era pa, pero si Gloria na, di ba? Tama ba? O, Gloria na yan. 2003 may Brigada Eskwela na tayo, Gloria Arroyo. Umalit kay Gloria Arroyo, si Pinoy may Brigada Eskwela pa rin. Taon-taon po ang ginagawa sa brigada. Yung mga magulang, mga kapitan, mga negosyante, pupunta sa eskwelahan, magbibigay ng tulong, tutulong mismo magpintura. Yung ginawa po nila Pangulong Marcos at ni VP Sara Duterte. Taon-taon po yan mula 2003. Meron po ba tayong naging problema? Meron po ba tayong naging problema mula 2003? Wala po. Lahat yan, sino man, kaaway mo man yung presidente, kakampi mo man yung presidente, wala pong problema sa Brigada Eskwela. Lahat po nakikisama kasi yan po ang hudyat na malapit ng magpasukan. Kasabay po ng Brigada Eskwela yung pagbibili ng subdivisoria, yung mga notebook, yan. Panahon yan eh, no? Magkakasabay po yan. Parang tanda na opening of classes season is here, no? Malapit na. Mag-o-opening ng klase kasi brigada na eh. Yan yung pala tandaan. Matatapos na yung bakasyon, yung mga estudyante. Naku, brigada na. Bitin ako sa bakasyon. Yan po yun eh. Taon-taon po yan. Wala po tayong problema. May namimigay ng pintura,
Meron pong nagdo-donate ng kung ano-ano sa eskwelahan. Tanggap po yan, masasaya po lahat. Sa media, binabalita. Ang saya-saya, parang piyesta, no? Ang Brigada Eskwela, lahat naghanda. Gusto nating matuto ang mga bata. Inappoint po si Vice President Sara Duterte. Puta, bigla nagka-issue na yung brigada. Ha? Brigada Eskwela na, bakit nagpipintura? Nagpintura, katulad ng dati, DepEd Secretary, nagpipintura yan. Ngayon po, sinuportahan ng Pangulo. Suportahan ko to si Inday Sara. Kasi Pangulo ko, ako yung supportive na Pangulo sa akin, DepEd. Kita, no? Putya, reaction, grabe. Malaking kasalanan yan. Bakit kayo nagpipintura? Kasalanan yan. Mamamatay na kami bukas dahil sa ngit-ngit. Alam nyo, mamamatay kayo sa ngit-ngit. Nakikita nila na magkasama si BP Sara at saka si PBBM. Ang dami pong inaatake sa ngit-ngit, sa galit. Nagpupuyo sa mga damdamin. May nakikita silang proyektong ginagawa si BP Sara at nakikita nila sa media. Di ba may kasunduan tayo sa media? Dapat hindi nila ipipicture kahit anong gawin ni BP Sara. Bakit pinipicture nila? Wala kayong magagawa. Traditional yan. Inggit naman yung isa. Ano rin tayo? Magpintura rin tayo. Ang tagal pong vice president niyang isa na yan, si Lenny. Hindi ko po yata nakita nagbrigada yan. Ngayon lang. Kompetisyon sa kanya eh. Wala pong problema mula 2003 sa Brigada Eskwela. Pero nung si BP Sara Duterte na yung DepEd Secretary, nag-almahan na ang lahat. Biglang pinasama na po yung Brigada Eskwela. Sumama na po. Bakit kayo magdo-donate? Question na ngayon, bakit kayo magdo-donate ng pintura? Magbasa po tayo para lalo po tayo matuwa. Baka sabihin nyo, iniimbento ko to eh. Okay, basa po tayo ng mga kakamping. Davao Migrant. Tignan nyo mula sa inamin niya. Ito, matagal na tong umaatake. Matagal na yung pagsusulisit ng mga public schools during Brigada Eskwela season. When I was active Rotarian, Rotarian pala to. I made sure we participate in this DepEd annual activity. Ngayon lang during SWO. Yan. Umaamin po sila no? Ngayon lang during SWO. Sino po yung SWO? Sara without H. Yan po ang pinaka-banban na atake kay Sara. Ay, ano ka naman? SWO ka naman eh. SWO ka. Sara without H ka. Sara without H. Mabuti nga sa'yo, wala ka H. Wala siyang H. Hindi po yan ang pinakabanban na yung Sara without H. Siya na lang gumagamit niyan eh. Si Davao, yung nagpauso niya so hindi na ginagamit, nahiya din. Pero si Davao Migrant, okay. Ngayon lang during SWO's time, parang revolting ang mag-donate, knowing how huge her confidential fund is. Na-connecta, no? Brigada Eskwela, wag mag-donate kasi may malaki siyang confidential fund. Tindi, no? Ang tindi ng kampanya nyo. Basa pa tayo. Alam niyo na yung linyahan nila. Hindi dapat mag-donate kasi mayroong confidential fund. Hindi naman masama mag-donate. Noon kasi yung mga DepEd nung walang confidential fund eh. Nakikita nyo, isa lang po linyahan ng mga hinayupak na yan. Iba-iba pa tao eh. Si Charot naman. Ilang teachers ang nagpo-post ng Brigada Eskwela, piso GCash challenge para sa dagdag tulong. Wala namang masama sa paghingi ng tulong. Same, di ba? Walang masama, di ba? Yan. Walang masama sa paghingi ng tulong. Kaso ang laki ng budget ng DepEd. Plus may confidential funds pa pero di nila mapuna ng pagkukulang na eskwelahan. Charot. So nung araw mula 2023 hanggang 2022, kahit po si Digong ang Pangulo hanggang 2022,
Bakit nga po hindi nila inatake yung ano, yung DepEd nung si Digong, yung Brigada Eskwela nung si Digong? Eh kasi nga ang kampanya nila noon, anti-war on drugs. Nakukuha nyo? Hindi po sila after sa katamaan ng kanilang pinaglalaban. Yung pinaglalaban po nila kung ano po yung binabasa kanilang kampanya. No? Ay wala na mamatay ngayon sa war on drugs ni Bongbong. Ship tayo. Ang kalaban naman natin hindi naman si Bongbong. Kasi si Bongbong di na yan tatakbo. Dito tayo kay Sarah without H. Ito yung kalaban natin eh. Ito yung tatakbo sa 2028. Dapat dito tayo pumuro. Ano ba hawak niyan? DepEd yan. Tirahin natin yung DepEd. Kahit matagal na panahon, hindi nyo tinitira yung Brigada Eskwela. Sabi nga nito ni Davao Migrant, nagbibigay pa sila ng tulong ng Brigada Eskwela. Pero no si Suna, si Sara na, ay teka muna, masama na pala yung Brigada Eskwela. Masama yan. Huwag tayong tumulong dyan. So lahat ngayon, nakita nyo na, lahat gagawin nila para kontrahin anuman, maganda man yung, sino po, meron na po bang pag-aaral na ang Brigada Eskwela ay pangit? May nag-aral na po ba na kaya ang Brigada Eskwela ay masamang epekto sa edukasyon? Wala po. Maganda po eh. Nagdo-donate yung mga tao, tumutulong, volunteerism. No? Ang ganda. Yan po ang pinakamalaking volunteerism sa aktualidad. Yan pong Brigada Eskwela. Maganda po yan eh. Pero dahil si Sara Duterte, kailangan natin pasamain. No? Pasamain natin yung brigada. Masama yan, nanghihingi kayo ng tulong. Dapat yan binabudgetan kayo ng DepEd sa lahat ng pangangailangan nyo. Bakit kayo manghihingi ng pintura? Bakit kami magpipintura? Eh may budget naman yan. 2003, walang kumu-question, biglang-bigla, Sara Duterte. Kasi nakikita nila, malaki po ang gumaganda po ang eskwelahan dahil na nakakatipid yung DepEd. Tipid po sa DepEd yan, hindi ka nang bibili ng mga maraming pintura, di ba? Kasi nagdo-donate yung mga tao. Okay. Ito po, sabi naman ito ni Peter Villadolid sa pagpipintura ni President Bongbong Marcos at ni VP Sara Duterte. Kunwari lang, Mr. President, kunwari lang. Hindi po kunwari, talaga nagpintura sila. Ang gusto mo yata buong araw magpintura yung presidente. Tama na isa lang. Kau naman, Villadolid. Tanga ka oh. Tanga mo eh. Ito pa po. Si Teta Limcauco. Ito po ano to ha. Matatalino pong mga tao to. Nagtataka nga po ako bakit pag inaatake nila si Sara Duterte, nawawala po yung talino nila eh. Sikat po to si Teta Limcauco, ang talino po nito eh. Bakit humingi pa na napakalaking confidential fund si BP, sila lang din pala ni BBM ang magpipintura ng upuan? Yung po bang confidential fund sa pintura lang po ba yun? Para maatake mo yung Vice President at DepEd Secretary, magre-resort ka sa walang kawawaan? Di po ba? Nakakaawa kayo. Okay. Iba pa. Tapos na tayo rin sa 4 years. Ito nakakatawa rin to eh. Naalala nyo ba nung pinagyabang ni Duterte noong 2018 na protektado siya ng China? Kwento ni Digong, the assurance of Xi Jinping were very encouraging. We will not, andyan naman sila anyway, they're there. We will not allow you to be taken out from your office. O, pinagmalaki daw ni Duterte na noong 2018, kasagsagan po yan ng Aus Duterte, di ba?
ng mga Lenny House Duterte. Pinangakuan daw siya ni Xi Jinping na hindi ka maalis sa pwesto. Ano issue mo ron, Brad? Kaibigan ni Duterte si Xi Jinping, ano issue mo ron? Natanggal ba si Duterte? Ibig mo ba sabihin mali si Duterte nung walang katuturan, di ba? Basta lang may picture lang si Duterte at si Xi Jinping. Gusto lang nila ipakita, no? Gusto lang nila ipakita na magkaibigan si Xi Jinping at si Pangulong Duterte. Okay. Tetalim kang uli. Ang dapat tanggalin sa classroom, politician pictures. Lahat po pinatatanggal. Ito na tayo. Hindi na po brigada. Ha? Iba na to. Yung pangalawang part na. Ito na po yung pinatatanggal ni Sara Duterte lahat ng dekorasyon ng classroom. Minasama po nila yan. Alam niyo po, kung kayo po nakakapunta sa classroom noon, dami po niyan. Di ba matagal na natin naririnig? Eto, pasensya na kayo ha. Medyo nagbababad lang tayo ngayon sa DepEd kasi inaatake nila eh. Okay. Alam niyo po, noong araw, umaangal yung mga teacher, di ba? Sana naman po, sabi ng mga teacher, sana naman po pagtuturo na lang atupagin namin. Wag na po kaming bigyan ng mga other works. Iugnay ko po yan sa dekorasyon. Alam niyo po ba, pwersado yung mga teacher na maglagay ng kung ano-ano? Kasi contest po yan eh. O ngayon, alam niyo na po, yung mga nilalagay po dyan, contest. Sino po nagpapakontest niyan? Yan po ay pinapakontest ng mga taga DepEd Central. Kunwari, may pakonte sila, National Drug Education Program. So lahat ng mga teacher, bawat room, dapat meron kang National Drug Education Program, ano tawag doon? NDEP corner. Sa isang corner may NDEP, doon mo ilalagay yung mga kasamaan dulot ng droga. So, ang gagawin po ng principal, utusan niya lang yung kanyang mga teacher. Gumawa kayo ng NDEP. Pagandahan ngayon yan. Yan yung sinasabi ng teacher na bukod sa pagtuturo, binibigyan pa sila ng ibang trabaho. Hindi naman po simpleng bibili lang sila ng poster ng NDEP, ipapaskil. Hindi po. Pagbubuhusan nila ng panahon, pag-iisipan nila paano papagandahin yung NDEP corner. Dahil contest po yan. NDEP pa lang po yan. History Month. Magbababa ng memo yung DepEd. Contest to pagandahan kayo ng mga bayani ng Pilipinas. History Corner. Dalawa na corner. May NDEP, merong History Corner. Yan. Magbubuhos na naman ng panahon yung mga teacher. Puta, paano natin pagagandahin to? Isinasama pa yung mga estudyante minsan sa pagde-decorate. Naubos po yung mga oras ni teacher. Dapat nag-aaral si teacher. Nag-aaral dapat si teacher ng lesson para kinabukasan, hindi po. 6 na oras nagtuturo si teacher, 5 oras na nagde-decorate para po sa isang contest na History Corner. Anti-rabies. Puta, papasukan na naman. Anti-rabies. Sige. Okay na, kailangan makita natin na anti-rabies. Si teacher na naman yun. 5 oras na naman si teacher. Pagandahan ng mga tanim-tanim, lahat po ng dekorasyon may contest. Pwersado po si teacher, hindi po gusto niya yun. Kaya nagtataka ako sa mga nagsasabing umaapil ang mga teacher. Kalukuhan yan. Ang inaapilan ng teacher, bawasan. Mga kaibigan, kung pag-aaralan nga natin ay talagang nung si Vice President Sara Duterte ang humawak sa DepEd ay tila punong-puno na ng pambabatikos ng mga dilawan na ito na wala naman silang ginagawa kundi mambatikos na lang at hindi naman talaga nila iniisip kung may kwenta ba ang kanilang ginagawa dahil
Mga kaibigan, kung pag-aaralan natin ang mga dekorasyon sa loob ng school ay maraming napipilitan, maraming naggagastos dahil nga sa pilit na mag-decorate sila sa loob ng school at panakit nga ito sa mga ibang teacher. Hindi naman lahat na pinaggagastusan ito, ngunit marami rin naman ang may gusto. Ngunit pinapatanggal nga ito ni Vice President Sara Duterte dahil talagang meron siyang rason. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.